Worship kay Lord. Amen? Kaya tatayo tayo yan. Yung sa mga nasa likod po, forward po tayo para masaya. Yan. And right now, gusto ko maging, makasarili ka muna ngayong araw na to. And ikaw lang at ang Panginoon. Yan lang gagawin natin ngayon. Ha? Okay, ako mag-worship ako kay Lord. Ako lang. Sila din, ganun din ang gagawin nila. And kayo din, ganun din ang gagawin nyo. Amen? And tara, let's pray. Father God, we just want to say thank you, Lord God, sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. Sobrang perfect timing lahat ng ginagawa mo sa amin. May mga kapaguran kami, pero still, nandiyan ka. Still, Lord, still, Panginoon, binibigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Sa oras ng kakalungkutan, Panginoon, may binubuhos kang kasiyahan or joy sa puso namin, Lord God. Maraming salamat po sa kabutihan mo, God. In Jesus' name we pray. Amen. Sabihin mo sa Panginoon, habang buhay, yan, papupurihan ka. Habang buhay, habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, paglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Papalakpak ka sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos, banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Come on, clap your hands. Sabihin mo sa Panginoon, kay sarap-sarap pa rin sa iyo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang-isa na laging uhaw sa iyo. Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, Panginoon. Yeah! Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo,
ng isang na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Habang buhay, yes! Papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Oh, come on church, palakpakan mo ang Panginoon. Worship mo si Lord. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo. Yes, God. Habang buhay, sabihin mo sa Panginoon, papupurihan ka. Yes, God. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Sabihin mo ulit sa Panginoon. Habang buhay, yes, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Jesus, purihin ka, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, O aming Diyos Ama. Sambahin ka, O Diyos, O God. Sambahin ka sa lugar na to, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Lord. Ikaw ang parangalan, Panginoon, O God. Hallelujah. Jesus. Mahal kita, walang hanggang ang iyong biyaya. Buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kay tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo
Siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kalima. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ang buhay ko sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord! Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan tayo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Sabi mo sa Panginoon, ika'y tapat sa habang buhay. Yes, God. Yes, you are, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. At ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Nawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Yes, God. Ang iyong lilikhay luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon,
buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Come on, taas mo kami mo sa Panginoon. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikhay, luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko. Tapat. For the last time, we will sing. Di ka nagbabago, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Walatin ka. For the last time, sabi mo sa Panginoon, napakabuti mo. Oh, naming Diyos Ama, ang iyong lilikhay, luluwan, hatiin ka. Oh, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Sabi mo sa Panginoon, ika'y tapat sa habang buhay. Laksan mo, sabi mo, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Naawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Naawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Lord, thank you, God. Purihin ka, Panginoon. Lord, thank you sa kapahingaan, O God, sa kalakasan, Lord, sa lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Thank
Thank you for that powerful worship team. Good morning, Life Giver family. I'm Rosal Palermo from Life Giver BGC, and I just want to share how great our God is through my giving testimony. So every time I give to the Lord, lagi kong dinedeclare na ako ang representative ng family ko. Ang tanim ko ay hindi lang para sa akin, kundi pati para sa family ko. And truly, God is faithful. Yung blessing is nag-overflow pati sa family ko. Last year, January, nagulat ako nung nag-message yung ate ko sa akin ng ganito. May una na akong benta sa shop ko. First fruit ba to? Then I said yes. Then sabi niya, ibibigay niya daw sa church yon. I didn't know that my obedience to God led my ate na ibigay yung first fruit niya kahit hindi ko siya need sabihan about doon. Grabe, iba pala yung feeling kapag hindi lang ikaw yung nagbibigay ng first fruit sa family mo. I also learned that giving is not limited to money. Pwede mo ding ibigay yung effort mo and time mo to serve the Lord. Aside from worship and media ministry at pagiging staff sa Make Disciples class, last year, nagturo din po ako sa Make Disciples class. Grabe, sino ba ako para ma-assign doon? Grace lang talaga ni Lord. Pero pag inuna mo nga si Lord, blessings will just follow and overflow. Last September 2023, nakapunta ako ng Boracay kasama ang family at relatives ko. First time kong makapag-travel with my family by plane. Same month, nakapunta din ako ng Palawan kasama ang friends. And di pa nagtapos si Lord doon. Yung dating prayer request ko lang na makapag-open ng New Life Group, nangyari na din po last year. Yung word ni Lord na hanggang prayer ka na lang ba, it's time for you to act, led me to start the San Mateo Life Group with a leap of faith and with the help of my co-leader. Coach Sharla even blessed me for a staycation in Novotel dahil nakapag-open ng life group. Ang generous po ng coach namin. And sa latter part ng year, when the church encouraged us to pledge for sacrificial giving from October to December, hindi lang ako ang nag-pledge, pati ate ko po ulit. Sobrang na-amaze ako kasi nakita ng ate ko yung pagbibigay, yung power ng pagbibigay. And right after niyang magbigay, nagkaroon siya ng salary increase na times 8 ng pinledge niya na ang effectivity ay July. Grabe po si Lord. Even yung bunso naming kapatid na working student ay na-increasean ng salary. Then there is one moment na narinig ko ang nanay ko at bunso namin na nag-uusap na tuwing January daw ako nagbibigay ng first fruit. Dahil doon, sabi ng bunso namin, siya na daw muna ang bahala na magbigay sa nanay ko ng January 2024. Normally, hindi ko po talaga ine-expect yung kapatid ko na magbigay since yung salary niya po is ginagamit niya sa studies niya. Pero na-amaze po ako kasi dati against po sila na magbigay ako. Dati po ang mindset nila, bakit ka magbibigay? Ang laki-laki naman yung ibibigay mo. Pero this year, ang tindi na po ng support nila. Hindi ko minention yung first fruit, pero pinag-usapan na po nila. Ganun po pala yun, no? If you want to start a culture in your family, it has to start from you. And ang ganda na po sana, na puro breakthrough stories lang ang i-share ko. But the reality is, kagaya ng iba, hindi din po ako exempted at ang pamilya ko sa mga struggles dito sa mundo. Una po, nag-undergo po ng surgery ang ate ko dahil sa gallstone. Pero what's amazing is, dahil sa grace ni Lord, na-cover ng PhilHealth, health card at insurance yung majority ng expenses. From 200,000 pesos, 10,000 pesos na lang po yung binayaran ng family namin. Grabe, na-witness po ng family ko na ang Diyos ang provider namin. And second po, my previous company decided to focus on the marketing side of the company. Pero hindi po hinayaan ng Diyos na mawalan po ako ng trabaho. Si Lord po mismo ang gumawa ng way kasi yung previous company po namin ang naghanap ng lilipatan naming trabaho. So no changes po sa title po sa work at compensation. It also gave me an opportunity na maging encouragement sa mga ka-work ko na tignan namin ito as an opportunity to grow. And magaling po ang Diyos kasi nung una natatakot po ako sa magiging adjustment
na pwede kong maranasan, especially new work management, new workflow, and new people na makakasama. Pero grace ng Diyos, na possible pa din pala na mag-excel sa work kahit busy ka na mag-serve sa church at sa family mo. And God reminded me na ang lahat ng binibigay ko sa Diyos ay may kasamang protection sa wealth ko kaya hindi dapat ako matakot. We always mention Malakay 3:10 in giving, pero nakakalimutan natin na angkinin yung Malakay 3:11 sa buhay natin. It says there, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Did you know that every time you give, may kasama din itong protection sa wealth mo? Kaya kapag nagbibigay ka, huwag kang matakot na mawawalan ka kasi kasama sa pagpapala ang protection. I encourage everyone na huwag tayong matakot mawalan kapag nagbigay. The more you have a need, the more you plant a seed. Sige po, let's pray. Heavenly Father, maraming pong salamat for giving us the capacity to produce wealth. And we acknowledge na lahat po ng meron kami ay galing lamang po sa inyo. That's why today we will give generously. And Lord, bless us so we can bless our church more and bless other people also. Maraming pong salamat. We back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Life Giver family, let's give cheerfully and generously today. Hello, mic testing. Purihin ng Panginoon. Tatayo po tayo lahat. Hello. Tatayo po tayo lahat. Purihin ng Panginoon Diyos. At babatiin natin ang mga nasa gilid natin, yung mga person standing beside us, at yung mga nasa likod. Malay mo, baka balatuhan kayo niyan. Come on, greet one another, come on. Come on, greet one another in the love of Jesus. Say hi, hello, hi. Sige po, purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Manalangin tayo sa Panginoon. Are you blessed? Naku, unang-unang buwan ng Marso. Ibig sabihin, we will be going to Mars together as a family. Amen? Let's lift our hands before the Lord. Panginoon, marami po salamat. Pagpalain mo kami bilang family. We are family, Lord God. We are planning to stick together until eternity, Lord. We are planning to serve together as a family, Lord God. We are planning to love one another deeply, abundantly. And I pray that as we pray for one another, Lord God, na yung aming mga prayers will become so effective that anytime that we will go in this church, enter into this temple, Lord God, we will always have with us the answered prayers, Lord God. Salamat. Lord, we also pray for Brother Gilbert Raso, who is right now in ICU. I pray that miraculously you will touch his head and remove him from that place. Bring him home. His family miss him so much that he may have, Lord God, healing from you.
regain his strength, and so again, work normally, excellently, Lord God, so that he may bring prosperity in his family, to his family. We love you, Lord God, sa lahat din ng aking mga kapatid na may sakit. Dalangin namin, miraculously, let there be healing. May mga pains kami, back pains, o anumang uri ng sakit na yan, o probably hindi namin alam that we are suffering from any dreadful disease. But we believe, Lord God, through, Lord God, the word that we are about to hear from your altar, that word will bring healing into our body. We love you, we thank you. Receive your healing right now. Receive your healing. Receive it, not because you deserve it, but because you are a child of God. In Jesus' name, and everybody say amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi mga sa katabi mo, bro, sister, sagot ko na yung lunch mo, kapatid. Sabi mo. Thank you, Lord. Brother Rainier, alam ko, narinig ko na ang ate mo at ang family niya ay nandito. Tama ba? Yan. Tama ba? Kayo po? Oo, para mas mukhang bata po kayo. Okay, bata po. Praise God. Palakpakan po natin from Alberta po sila. Oh. Tayo po kayo. Pwede po. Pwede po tumayo. Okay na ho. Hindi ko kayo pakakantahin. Anyway, palakpakan po natin sila from Alberta. Pray na Panginoon Diyos. Uy, bumaba yung ano ka. Pag-uusapan natin ngayon ang napakagandang topic, the God of the wilderness. Ayan, ang Diyos sa loob ng ilang. Ayan, ang Diyos sa loob ng ilang. At ang ating magiging text, nakakagulat, Diyos sa ilang, the God in the wilderness, but we will be getting this text, this kwento o narrative from 1 Corinthians chapter 10. Kasi ginamit ito na analogy ng ating magaling na Apostle Paul. Okay? Sabi rito, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate same spiritual food, drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased, most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, for some of them were, as it is written. The people sat down to eat, drink, got up, and indulged in revelry. We should not commit sexual immorality, as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. We should not test Christ, as some of them did. They were killed by snakes. Do not grumble, as some of them did, were killed by the destroying angels. These things happened to them as an examples, and were written down as warning for us, on whom the culmination of ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what common to mankind, and that God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. And when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Palakpakan natin ang pangganda, no? So ayan, tapos na po. Uwian na po tayo lahat. Kasi ang ganda-ganda na, nabasa na natin. Purihin ang Panginoon. Ano kaya ibig sabihin nito? Are you ready? Pakisuot nga natin yung helmet of salvation. Sige, kung wari, meron tayong hat. Suot din natin ang breastplate of righteousness. Suot nga natin. Ayan, wag na natin ilagay sa baba, baka mahilo yung mga matatanda, ha? But anyway, importante yun. Kasi importante na maintindihan natin ito. Brothers and sisters, anytime nagpipreach po ako, wala ho akong planong patama ang individual. Always remember that. Amen? Kasi ang swerte naman ng individual, siya lang ang patatamaan ko. Tama ba? No, I don't do that. I don't use the pulpit to attack someone. I use the pulpit to feed my flock. Dapat importante yun. So kaya sinabi ko, always wear the helmet of salvation. Bakit? Kasi delikado po itong ating pag-uusapan, napakaselan. But actually ito ay magbibigay ng maturity sa atin. Ilan dito ang gustong maging mature? Pakita sa kamay. Ilan dito ang gustong matibay? Pakita sa kamay. Okay, very good. So
So sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ha? So una, so ito pong kinote ni Paul sa 1 Corinthians 10 ay kukunin niya sa ilang passages sa Exodus. Kinuha niya yung kwento doon. Tapos nagtuloy siya ng kwento patungo hanggang Book of Numbers, pang-apat sa Bible. Genesis, Exodus, tapos Leviticus, Numbers. At meron din siyang Deuteronomy. Ibig sabihin, kukunin ni Paul ang kwento ng Biblia. Nakakarinig din tayo ng sinasabi ng mga tao na hindi na dapat i-quote ang Old Testament kasi tapos na. New Testament tayo. Hindi ho dito. Sapagkat kung nakwento si Paul, ginamit niya ang Old Testament. So hindi tayo nakikinig sa mga tao sa panahon natin ngayon dahil sa sinasabi nila. Kung paano ginamit ni Paul ang kwento ng lumang tipan, ay siya rin kwentong tutuloy sa bagong tipan. Amen? Bago tayo magkatipan. Amen? Magka-girlfriend. Tama ba? O boyfriend. Okay. So, ibig sabihin, ganun yung ibig niya sabihin. Tira natin ngayon. So, ano ang kwento rito? Tatlo. Hatiin ko sa tatlo. Importante, ilagay natin sa puso't isip natin. Kasi, sinasabi niya rito, yung kwento doon, kung i-a-apply mo ngayon, ay magiging daan ng tagumpay mo bilang Kristiyano. Kwento noon, apply mo ngayon, magdadala sa iyo sa tagumpay bilang Kristiyano. So number one, pinakita ni Paul that God is great. Number one, the greatest of God in the Old Testament. Ang kadakilaan ng Diyos sa lumang tipan. 1 Corinthians 10:1. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the Red Sea. So, ibig sabihin, ang kinukwento niya, nung inalis ni Moses ang mga Israelita mula sa Ehipto, ang pinakamagandang passage, daan nila o kalye will be the Red Sea. Bagamat hindi magandang kalye yun, sapagkat hindi naman kalye ang Red Sea, so ano nangyari po? Puri ng Panginoon, sila pong lahat ay pinuno ng clouds at hinati ang Red Sea. That is so spectacular. Tama ba? Bakit? Biro mo, para lang sa mga anak ng Diyos, naglagay siya ng clouds, tapos yung clouds na ito ang nag-cover sa almost 3 million souls na bumabaybay at ang ginawa nilang kalye, dagat. Walang gumawa nun. God is great. Tama ba? Exodus 13:21, sabi, by day, the Lord went ahead of them in a pillar and cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light so that they could travel by day or night. So tatlong milagro ito. Unang-una ay ang hatiin ng Diyos yung Red Sea. Para hatiin mo yon, wow, mabigat yun. Pangalawa, lagyan sila ng clouds sa umaga at lagyan sila ng pillar of light sa gabi na nagsaserve na solar panel nila in order meron silang init. That is spectacular. Amen? So sinasabi mo talaga, dakila ang Diyos. Numbers 19, 17, 19, 21. Hindi ko na babasahin. Kasi yung cloud, okay, kapag bumiyahe na yun, tayo na lahat sila, babiyahe na ngayon sila. So itong cloud na ito, ang sinabi rito, ay nagseserve bilang tent o bilang parang canopy nila. So 3 milyon, ang laki. Bumabiyahe. The moment naglakad na yung cloud, abay kailangan na silang maglakad. At the moment yung cloud ay huminto, ay doon sila magkakamp. So that is something that is spectacular. So dito makikita natin. Can we show them the picture please? Do you have? Ayan, ganyan siya. So nakakamp yan. So makikita mo, ilang degree, gaano kainit ang UAE at ang Saudi Arabia. Sipin mo yun. Lalo na ngayon, kasagsagan ng summer sa bahagi ng Middle East, hindi mo kakayanin. Ilan ang namamatay na manggagawa sa init mayroon sa Middle East. But, hindi yun naging imposible kasi may clouds na nag-cover sa kanila bilang payong. So, grabe si Lord. Tama ba? Okay. Verse 2. Hindi natin isa-isa niyan. Verse 2, they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Ibig sabihin, yung palang cloud na ito na nag-divide o ng hangin na nag-divide sa Red Sea at yung Red Sea nung dumaan sila sa ilalim was called Moses' baptism. Ano tawag?
Moses baptism, binautismuhan sila kay Moses. At ang mga ito, ibig sabihin, yung 3 milyon na yan, bautismado, they were baptized as their identity of Yahweh's follower. Kasi baptism served as an identity. Katulad si John the Baptist, he baptized around 7,000 nung panahon na sa Palestine. They were baptized in the name o anong mang name yan by John the Baptist. Nang dumating si Christ, siya na nagbaptize. Baptized in the name of Christ. Ibig sabihin, follower ka. It serves as an identity. So, ibig sabihin, kung bautismuado itong 3 milyon, sila po ay follower ni Yahweh. That is miraculous. That serves as their distinct identity. Katatakutan ngayon sila ng mga tao sa loob ng Kanaan. Number 3, not only that, nagpatuloy pa ang Panginoon sa greatness niya. They all ate the same spiritual food. So nagtatanong si Moses, paano ko pakakainin ang 3 milyon? Saan tayo magbubukas ng bakery para, pakainin ang mga tao na ito? So ilang hari na ang kailangan mo para pakainin ang mahigit 3 milyon na malalakas kumain ng mga tao? Ilan dito yung pamilya pa lang niya, hirap na siyang pakainin, pakitaas na kamay. Lalo na kung may anak kang, ang laki-laki, at lumalaki. Yung anak ko nga si Jemboy, nakakita ako ng tao, araw-araw lumalaki. Okay lang ako nakita ng tao, talagang nakita ko ito, hindi kaganyang kagabi. Nakita ko talaga paano lumaki. Ako, ang tagal lumaki. So nakakita ko na ang bilis lumaki, tapos ako naman ang tagal lumaki. At baka hindi na nga talaga ako lalaki. Tama ba? Sige, laitin niyo ako. So yun yun. So anong ginawa ng Panginoon? He provided a way of provide, Ano nangyari? Sabi rito, Exodus chapter 16, 34 to 35, as the Lord commanded Moses, Aaron put the manna with the tablets of the covenant law, as that it might be preserved. And the Israelites ate manna for 40 years until they had to land that was settled. They ate manna until they reached the border of Canaan or Canaan. So ilan? Araw-araw. Sa ginawa ng Diyos. Gumawa si Lord ng sky flakes. Binabaksak everyday. Except Sabbath. Tama yun. Tama ba? Sabbath. Sunday, buga na naman. So saan ka nakakita ng bakery na kaya mag-provide ng 3 milyong kaluluwa? Wala akong nakita na. At kung meron man, mayamang-mayaman na yung bakery. Yung bakery lang dito, para pakainin ng buong kamyas, pwedeng ma-bless yung may-ari. What more kung ang bakery magpo-provide sa 3 milyon? Wow, mabigat yun. So, ang ginawa ni Lord, every day. Walang ginawa ang Diyos mula sa langit. At itong sky flakes na ito ay hindi nadudumihan kahit tumama sa flooring or sa ground. Nandiyan ba kayo? Not only that, number 4, they drank from the water of the rock. Verse 4, drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them. And that rock was Christ. So ito yun. If you go to Exodus 17:6, saan sila kukuha ng tubig? Saan ka kukuha ngayon? Kaya ba na Maynilad mag-provide sa desert para painumin ang 3 milyong kaluluwa? Diba? Na mayroong thirst. Diba? Kailangan mong i-fill yung kanilang stomach ng tubig? Yes. Anong ginawa ng Panginoon? Dito makikita tayo sa picture na ito, yan, makikita natin sa ating, ito yung rock, Kung tinatawag, the rock of Horeb. Ito yung kinausap at pinalo ni Moses to provide water. Ayan, okay. Nasa Horeb yan. Ayan ang pinaniniwalaan nila na split sa gitna nung pinalo ni Moses. So sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, paluin mo. So nung pinalo niya, ayan, masaganang tubig ang pinrovide upang painumin ang lahat at ma-quench yung thirst ng 3 milyon. Ito po itsura niya pag walang tubig. Okay? So alam nyo na, kung may nilad ito, hisingilin tayo nito, purihin ng Panginoon. Lalagyan ng metro ang alangalan natin upang, diba? Marami sila. Pero yung pangalawang problema, sabi ng Panginoon, huwag ka nang mag-speak. Sabi niya kay Moses, huwag mo nang paluin. You just speak. But Moses disobeyed. Kasi yung pala, according kay Paul, ito palang bato na ito
ay ang simbolo ng Panginoong Hesukristo. So hindi mo pwedeng paluin. Dapat mo lang salitaan. Amen? Tigil-tigilan din nating pinapalo ang Diyos at pinipilit. Magsalita ka lang. Andiyan ba kayo? Andiyan sa Exodus 17:6, andiyan sa Numbers 28:11, at sa Numbers 20:11. So that's right. So pinapakita rito that God is great. Sabi-sabi nga, God is great. So sinasabi sa iyo ng Panginoon, huwag mo ko mamaliitin. Kasi yan lang naman ang performance ko sa panahong hindi pa develop ang kapaligiran. Hindi niyo ako pwedeng maliitin na hindi naman kayang pakainin ni Lord ng pamilya ko kasi nga malakas kumain at saka kain ng kain. Ang pamilya ko 8 beses kumakain sa isang araw. Sabi ng Panginoon, hindi kakayanin kainin ng pamilya mo ang kaya kong ibigay na pagkain. So wag mo ako mamaliitin. Andiyan ba kayo? Magpapakain ako sa lugar na walang pagkain. Madaling kumain sa lugar na may pagkain. Pero sa lugar na walang pagkain, wag mo ako mamaliitin. Kasi wala pang anak ng Diyos na namatay sa gutom. Namatay kakakain, nakakita ko. Nabilao ka, yun, namatay. Okay? So please, sabi mo sa katayo mo, huwag kang mag-alinlangan sa Diyos. Tama ba yan? Pero may pangalawang chapter sa pinag-uusapan ni Paul. May problema. Number 2, God is against sin. Pinakita na rito, ito performance ko. Behave ka, anak. Ito ang kaya kong gawin. Walang tubig? Kaya kong maglagay ng tubig sa disyerto. Walang pagkain? Kaya kitang bigyan ng pagkain. Sa lugar na walang supply ng pagkain. Wala kang aircon? Kaya kitang bigyan ng aircon. Kaya kitang bigyan ng lamig. Kaya kong maglagay ng isang matinding canopy na mas malaki pa sa dome ng kung sino-sinong dome para sa iyo. Wala kang kuryente, kaya kitang bigyan sa gabi ng kuryente. So huwag mo ako mamaliitin. Kaya lang may problema. The anger of God in the Old Testament. So the Old Testament wants to show to us the holistic of God. So if you think that God is just a God of love, it's good. But it is just one of the characteristics. If you say that God is grace, that's good. Also good because that is one of characteristics of God. But here in this story, we can see that God is against sin. You cannot mock God. Tignan natin. 5. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their body was scattered in the wilderness. Ibig sabihin, makikita natin dito, na yun na, bakit na? Ano nangyari? Sabi ni Pablo, bagamat mabuti at makapangyarihan ng Diyos, nagkalat ang bangkay nila sa lupa. So the story of Numbers, yung book of Numbers tells us the darkest moment on that 40-year travel of the nation in the wilderness. The darkest. Why? At dami namatay. So tanong, bakit ang dami namatay? May nangyari. May katigasan ng ulo ang mga ilang tao dito. At hindi lang ilan, marami. If you go to Numbers chapter 14, 28, 31. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. In this wilderness, your bodies will fall. Kinuha ko na yung numbers. Ayun na yung kwento eh. Every one of the 20-year-old or more who was counted in the census and who was grumbled against me, not one of them will enter the land I swore with uplifted hand to make you your home. Except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. As for you children that you said who will be taken as plunder, I'll bring them in to enjoy the land you have rejected. So then the book of Numbers, particularly 14, tells us of how these people committed sin against God. In spite, sa kabila ng matitinding miracles na ginawa ni Lord, na talagang, wow! Woo! Talagang mayayanig ka. Andun si Lord, yung clouds, pillars, lahat yun represents the presence of God. Pero ang ginawa nila, nagkasala sila. So ang sabi rito, 20 hanggang 23,000 tao ang namamatay. Sapagkat may nangyari, sa Numbers 13, inutusan sila na puntahan ang promised land, i-check kung ano ang nakita nila doon.
So out of 12, 2 ang nag-report ng tama at 10 ang nag-report ng mali. Tama ang nakita, pero nung i-deliver yung report, mali. Kasi nagkagulo ang buong camp sapagkat natakot. So ang ginawa ng mga tao, pinuntahan si Moses, nagreklamo sila. So here we can see the word grumbling. Sabi-sabi nga grumbling. Mamaya papaliwanag ko, the evil of grumbling. Okay? Are you ready? Are you okay? So yun na, may kasalanan. So anong ginawa ng ating Panginoon? Yun na, mukhang galit siya sa kasalanan. So here, makikita natin, Old Testament, God is spectacular, God is great, kaya niyang gawin ito, powerful siya, but God is against sin. Ayaw niya. Number 3, God teaches us always. So ang sa ginawa ngayon ni Pablo, in order kunin yung account ng kwento ng Numbers at saka Leviticus, yung pala, kinukuha ito ni Pablo para mag-serve bilang learnings natin. So sinasabi ni Pablo, mas mabuting matuto sa mali ng iba at makorek ka kesa magkamali ka na hindi ka makarecover. So yung mali sana ng iba, mag-serve sa'yo na, uy, matuto na tayo sa mali na yun. Yun ang target ngayon nito ni Paul. Na sana, sabi niya gano'n, huwag niyong i-commit yung mistakes nila, baka makommit nyo ngayon. So ang sinasabi niya, winawan ko kayo na hindi kayo continuity ng mga matitigas na ulo na Israelite Corinthian. Thessalonican. Sino man kayo, huwag niyong ituloy yan. Kasi bakit? Kristiyano na kayo. Kayo ay bahagi ng culmination of the age. Isipin ng culmination of the age, nakatingin na lahat sa inyo. Kasi lahat na pinrovide sa inyo ng lahat ng learnings, sinisilip na kayo ng mga anghel, Hebrews chapter 12, upang tignan kayo kung susundin niyo yung utos. Huwag yung ituloy yung ugali ng mga Israelita. Verse 11, these things happen to them as an example, and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. Tayo yung culmination eh. Tayo na eh. Wala na tayo hihintayin pa. Yung learnings ng Old Testament, kunin, adapt, magbago tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Mag-serve sana na mas mataas tayo, mas matino tayo, mas maganda yung revelation natin, mas maganda yung acceptance natin sa lahat, understanding natin sa holistic, sa whole counsel ng Scripture o ng Biblia. So ano-ano ngayon itong dapat na learnings? Una, do not turn from evil. Verse 6. Sabi niya, now these things occurred as an example to keep us from setting our hearts on evil. Things as they did. Yan, maulit lagi. As they did. Yung ginawa nila, wag niyong ulitin, evil. In spite of that spectacular performance of God as a provider, as an almighty Elohim, God who loves His people, God who loves to give His people food, shelter, comfort, ang Diyos na laging nakikinig sa mga hinaing ng kanyang mga anak, sinasabi niyo, huwag ka nang gumawa ng kasamaan. Stop doing evil. As some of them did. Kasi may mga Kristiyanong, ang tagal-tagal ng Kristiyano, hanggang ngayon, hindi makawala sa evil. Sabi niya, wag. Tigil ka na dyan. Kasi may nangyari na dyan sa past. Wag mo nang ulitin. Ibig sabihin, ang gusto ngayon sa atin ni Pablo is wag tumuloy sa kwento ng Numbers. Numbers must be a reference. But ang Numbers must not serve sa atin as an admiration o parang example for you to continue it to your family, to your ministry, to your personal career. Bakit? Evil yun eh. Tumuloy pa siya. Avoid the evil of idolatry and revelry. 7. So do not be idolaters. Huwag ka nang sumamba sa Diyos-Diyosan. And some of them did. Some of them were. As it is written, the people sat down to eat, drink, got up to indulge in revelry. The kwento is from Exodus. Nung pumanik si Moses sa Sinai, pagbaba niya nagulat sila, sumasamba sila sa golden calf. Nashock siya. Bakit? Kinuha lang naman niya information at 10 commandments ng Panginoon. So, ang ginawa niya, nagulat siya, kinuha niya yung 2 tablets, purihin ng Panginoon, at hinampas niya sa kanila.
o whatever, kung anong ginawa niya, sapagkat galit na galit siya. Di ba? Ang bilis mawala ang loob ng tao sa Diyos. Saglit lang. Matapos ang ginawa ni Lord na magagandang bagay, kapag wala na ang Lord, kunwari sa kanilang buhay, ang bilis ng tao magpalit ng kanilang Diyos. Mag-engage ulit sa revelry. Ang sabi ng revelry, pag-inom, lahat ng mga vicious na ways, lahat ng mga bagay na ginagawa na may pagkakasiyahan. Ayan. So sinasabi niya ganon. Next. Verse 8, you cut off your ties from sexual immorality. We should not commit sexual immorality as some of them did. Paulit na naman. And in one day, 23,000 of them died. So wag na kayo bilang Kristiyano, sabi rito, na mabuhay sa sexual na immoralidad. Wag na tayong gumaya sa kanila. Na nag-exchange sila ng kanilang mga asawa o ginagawa nila ang sexual intercourse bilang form ng kanilang idolatry o worship sa kanilang idols. No, wag mong gawin yan. Because ang Kanaan ay may isang espiritu ng pagsamba. As a matter of fact, the ancient god of Canaan was Baal. And Baal, pag tinignan mo si Baal, ay itsura ng isang sexual organ na naniniwala sila na Diyos-Diyosa ng fertility. And so ang target ni Baal, na isang uriting pangalan ni Satanas, ay i-impart sa mga believer ni Yahweh ang patuloy pa rin pagpapractice ng sexual immorality. Sabi niya gano'n, wag mo gawin yan. Nandiyan ba kayo? We should not commit. So what happened? Patay sa panahon na nagsamba sila sa Diyos-Diyosa, na split ang rock, na split ang lupa, kinain lahat ang tao, na-engage sila sa rebellion, kinain pa rin sila ng lupa, at higit sa lahat nung sila ay nag-sexual immorality, 23,000 each day died because of their immoral act. Are you still with me? Refrain. Cut off. Sabi mo nga sa katabi mo, cut off. Cut off your ties from any sexual immorality. And he continue, refrain from testing Christ and so lose your life. Verse 9, sabi niya, we should not test Christ. And some of them did and were killed by snake. So probably, nagdataka ngayon, Book of Numbers and Exodus, andun si Christ? Yes. Napakahirap nang nangyari sa panahon ng mga Israelita because any object na mag-a-appear sa loob ng ilang ay pwedeng representation ng Panginoong Jesucristo. Even though si Christ ay hindi pa nai-incarnate nung panahon na yun. Nakuha nyo? Hindi pa. Pero bawat simbolo na lumilitaw dito ay pwedeng kinokompronta nila o ini-encounter nila si Christ katulad nito, katulad ng rock na nakita natin kanina. Sabi ni Pablo, si Christ daw yun. So ang dami rito ng mga objects o mga hidden objects na mag-a-appear sa kwento ng Numbers at kwento ng Leviticus, particularly Leviticus, at kwento ng Exodus na representation ng anak. Now remember kung gaano ka-pure ang anak sapagkat nung nagsalita ang ama about the anak. Ito sabi niya, this is my beloved son to whom I am. Well, sa mga kapatid, in the eyes of the Father, Jesus is the most important life or being in the entire universe. Being, when I say being, buhay. Buhay. Okay? Na Diyos. So, importante sa so, anumang representation niya ay dapat ma-handle carefully. Yun na ang nangyari. So, anong ginagawa nila? We should not test Christ. As a matter of fact, sa Book of Numbers ay may kwento ng pagtataas sa pole ng isang snake, which again, ay representation ng Panginoong Jesucristo. So, ang dami nagtetest kay Christ. Sabihin nagtetest. Anong ibig sabihin na nagtetest? Lagi hinahamon.
lagi kine-question. Lagi nagbibigay ng contempt sa any object. Kaya napakasela ng Old Testament. Sapagkat hindi nila alam that they were encountering Jesus. No? Okay? Or yung object was the embodiment or emblem of Jesus in the Old Testament. So sabi niya, refrain. Ingat ka na baka ang inaatake mo. And were killed by snakes. Last, stop grumbling. Sabay-sabay nga, stop grumbling. Verse 10. Sabi niya, do not grumble, as some of them did. And they were called by the destroying angels. So tingnan natin yung account na ito nung nagreklamo sila. Can we go to Numbers 14, 36, 38? Huwag kang magreklamo. Huwag kang magreklamo. What is, again, reklamo in Tagalog? Ano ba? Reklamo, umangal. Ano pa? Umangas. Ano pa? Tamong hirap? Okay. Ha? O, bahala na. Kung ano yan? So tingnan natin, do not grumble. Can we go to Numbers? Do you have Numbers 36, 14, 36? Sige, basahin ko. So the men Moses had sent to explore the land who returned made the whole community grumble against him by spreading a bad report about it. So nung bumalik yung 12, yung 10, nagbulong na sa tao. Naku, yung nakita namin, may mga giants. Equip ang tao. Puro sila soldiers, warriors. Papatayin tayo ng tao. At ang sabi nila, nung sinamarize nila, ang itsura nila doon sa mga warriors, sabi niya, tayo ay grasshoppers lang. Tayo ay tipaklong sa kanila. So, anong nangyari? Umiyak na yung buong camp. Because of that bad report. 37. These men who were responsible for spreading the bad report about the land. Alam mo ginawa doon sa 10? They were struck down, died of a plague before the Lord. Ginawa ng Panginoon, patayin mo yung 10. Mali yung report. And of the men who went to explore the land, sabi niya, 2 lang ang nag-report ng tama. Only Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, survived. So out of the 12, the 10 bad reporters were all punished. They were given the capital punishment of death. The evil of telling bad reports. Mabigat. Bisang gaya yan kahit sa ating bansa. Di ba? Nag-release ang ating daw Congress ay gumastos ng transpo allowance of around 1.8 billion. At nung nagkaroon ng confrontation na ngayon sa harapan ng hearing, na trace nila that is only around 35 million. Tama ba? At nung tinatanong, yung nagsabi, sino ang source mo? Ang sagot niya, hindi ko pwedeng masabi. Yan ang problema. Yan ang problema ng mga taong nag-i-spread ng maling bagay sa atin. You know why? Because grumbling is magnifying problem greater than God's ability to solve problems. So ano ulit ang problema ng grumbling? Ang grumbling kasi, nireportan mo ako ng masamang report. Di ba? Masamang information, hindi tamang information. Hindi lahat kasi ng information tama eh. Unless ma-clear mo o ma-validate mo. Tama ba yan? Sumagot kayo dyan. Okay po po kayo? Tama ba? Ilan dito ang mahilig sa sabi-sabi? Taas ng kamay. Ilan dito ang umaamin na kapag yung unang nagsabi, madali kang maniwala, pakitaas ng kamay. Ilan dito yung mga hindi nagtataas ng kamay, sila yon, pakitaas din ng kamay. Ang tao na madaling maniwala sa sabi-sabi ay walang bait, yun ang nangyari dito. Sabi niya, hindi natin kaya. Ang sagot ng dalawa, ay, hindi kaya natin. Hindi kaya, lalaki daw. Abay, ang babagal. Ay, hindi ang lalaki daw ng mga prutas, hindi natin mabubuhat. Abay, kaya natin buhatin lahat yun. Nakuha mo?
Dalawang klase ng tao na nakakita ng isang senaryo, yung isa nag-report, hindi kaya, yung isa sabi, kaya. Dalawang tao na nakita ng parehong senaryo, ang sinasabi, makukuha natin yung lupa, ang sinasabi na, hindi, ililibing tayo sa lupa. So, saan ka maniniwala? To those who speak out of doubt, or those who speak out of faith? We are believers. How many here are believers? Can I see your hands, please? You are supposed to believe to what God is capable to do. Tama ba? Through you. Amen? Amen? Nay, mamamatay na po. Aba, hindi, kayang buhay ni Lord yan. Hindi, mamamatay na po tayo sa gutom. Ay, hindi. Diyan gagalaw si Lord. Siya malapit ka lang. Kailangan maranasan mo yung malapit ka na mamatay sa gutom. Para malaman mo na kapag alam mo, pag gutom ka, lahat ng pagkain bibigay ni Lord, lahat kakainin mo. Tama ba ba? Tama ba ba? Oo. Sige, tuloy nyo. So, grumbling is magnifying problem greater than God's ability to solve problem. Ito pa isa. Grumbling is belittling God's control over your situation. You are belittling God's ability. So how can you, in the name of Jesus Christ, magnify Christ by belittling what God is capable to do? Amen? Hindi na, wala na. Hindi kaya ng Diyos yan. Sabi ni Lord, mag-glorify mo ako. Ang sagot ni Lord, yung 10, kunin ko na lahat yan. Alam mo, yung 10, kinuha na lang. Kasi bakit? Magkakalat yun ng pangit na balita. Andiyan ba kayo? Grumbling and complaining is listening to Satan through other people who does not possess faith. Ibig sabihin, when you listen to grumbling and complaining, you are literally listening to Satan's word because Satan's word is all about slandering. Diabolos, the name of Satan, diabolos, means grumbling. It means slandering. It means reporting, not negative, lies. Amen? Amen? So choose whom to listen. Amen? Ito mo ha? Kasi kung sanay kang makinig sa maling balita, pag nagsalita ako bilang pastor dito ng magandang balita, babarahin mo lahat yun. Bakit? Sanay ka eh. So pag nagsalita ako rito ngayon, para i-elevate ko kayo lahat sa faith, hindi ka ngayon maniniwala. Bakit? Nakikinig ka sa iba eh. So paano ka lalago? Ito problema. Tingin kayo sa akin. Sabi niya, may problema raw. Sabi mo nga sa akin, may problema raw. Pag nakinig ka sa akin na nagsasalita ang Diyos sa iyo through me, tama ba? Tama ba? Babarahin mo lahat yan. Ang problema, yung office ng preaching dito, hindi mo ngayong gagalangin kasi nakikinig ka sa reklamo. Imbis na marinig mo rito na kaya mo, ang sinasabi, kawawa tayo. Hindi siya masama, pero hindi siya katotohanan. Ang problema natin, don't listen to negative words. Do you know that in the Bible, there are negative words? Like example, the Lord will kill the Amalekites. That is negative. Negative words are not evil words. Evil words are lying words. Words that are not true. Andiyan ba kayo? Hindi yung nakalagay sa Bible at nagkasakit sila. Is that negative? No, nakalagay yung sa Bible. Totoo nangyari, kinuwento ng Scripture. Pero hindi mo rin kinikwento na gumaling sila. Andiyan ba kayo? So you don't listen to people who cannot be trusted in delivering the truth. Lalo na if they have record of always believing in lies. Napa-English tuloy ako. Are you okay? Hindi ako nakikinig sa mga tao na wala silang preba na sila ay gumanda sa pagrereklamo nila. Nakikinig ako sa mga tao na laging may pananampalataya at ang pananampalataya nila nagresulta upang gumalaw ang Diyos sa kanilang buhay. Nung ginagawa itong building, ang sagot ng tao, mali ka. Dapat hindi mo pinagawang 7-story. Bakit? Panahon ngayon ito na hindi mo magagawa yan kasi ang mahal lahat. Buti hindi tayo nakinig. Hindi tayo nakinig.
Sabi sa makatabi mo. So hindi lahat, ang tao may pananampalataya, alam kung kanino sila makikinig. So listening to people rather than listening to the people of God. So grumbling is the manifestation of unbelief. If you are attracted with grumbling, you are living in unbelief. So if you are attracted with grumbling, you will never listen to preaching. Amen? So, ano gagawin mo? May growth? Walang growth. Wala ako nakita nag-grumble, na nag-grow. Wala po. Unless makakakita, mabigyan niyo ako ng bishop, tingnan mo itong tao na ito. Wala itong ginawa kundi magreklamo. Grabe, ang laki na ng network niya. Grabe, yumaman na talaga siya. Grabe, ito lakarat. Wala ako nakita. Wala akong nakitang tao na nagreklamo na lumago bilang anak ng Diyos. Nakakita ako ng mga tao, sige po, tuloy niyo palakpak niyo. Nakakita ako ng mga tao na wala, pero naniwala na ngayon ay nagtamasa ng pagpapala sa Diyos na buhay. You choose whom to listen to. You don't listen to anyone who does not possess the spirit of faith or spirit of believing on God and what God is capable to do. Amen? Grumbling is the manifestation of unbelief. So grumbling makes Satan supreme over God. The evil of grumbling is making Satan supreme over God. Sagutan ng Diyos, teka muna, pinakitaan ko na kayo, ha? Nareklamuhan niyo ako. Ang lahat na nagreklamo rito ba? So sinasabi ni Pablo, yung nagreklamo noon, wag mo nang tuloy ngayon. Wag mong ituloy sa family mo. Wag mong ituloy. Kaya may lumapit nga sa akin, Bishop, may hirapan tayong bumili niyan. May hirapan tayong bumili ng sound system kasi wala tayong pera ngayon. Natayo mo ngayon 7-story, tapos hindi mo mabibili yung sound system. O talagang reklamo ka lang ng reklamo? Nakuha mo? Bishop, hindi tayo makakabili nun dito sa kasi hindi magiging maganda. Natayo mo nga yung building. Ano ba yan? Ito, mabibili mo ba to? Of course. Nakabili nga tayo ng sale yan. Di naman, mayayaman ba tayo lahat? Mukha lang tayo mayaman. Pinabili mo nga yung silya na yan eh. Alam niyo ba ilan nabili natin yung silya? Tanungin niyo ako ilan? 1,000. So ilan na nakakaupo? Nandiyan ba kayo? Sana alamin niyo yung record ni Lord. Sabi ni Pablo, pakialam nga yung record ni Lord para hindi ka magreklamo ngayon. So tanong, bakit ka nagreklamo? Kasi ugali mo lang talaga magreklamo. Hello? Kaya sa pamilya, gumaganda ang buhay ng pamilya. Sa mga anak mo, lahat pare-pareho, no? Papalaki mo sa isang bahay. Pero may isang anak ka hindi aasenso. Bakit? Lagi mo matitration. Yan yung anak ko lagi reklamo ng reklamo. Kasi bakit siya reklamo ng reklamo? Hindi siya pareho ng tatay at nanay niya. Kasi ang trabaho niya, magreklamo, na magreklamo, na magreklamo. Walang mahihita ang tao sa reklamo. At walang nagtao nagreklamo na umasenso sa buhay. Yung nagreklamo, pamasahe pa lang yung problema na. Opo. So paano siya bibili ng bahay? Pamasahe pa lang, problema na niya. Hindi makakapag-aral ang anak. Bakit? Wala nga pamasahe. Andiyan ba kayo? Mga kapatid, pag naging anak ka ng Diyos, tapos ho reklamo. Kasi mag-uumpisa ka, pag nag-asawa ka, kahit mag-asawa ka ng hindi nakatapos ng college, gusto mo hindi pa nakatapos ng high school eh. Pero malakas ang faith, dadaling ka nun sa kasaganahan. Mami, sino to, Mami? Sa Qatar, si Kuya Felix. Di ba si Kuya Felix? Na-meet ko si Kuya Felix. Anak niya kinasal ko eh. So hindi ko kilala. Ay, Kuya Felix, oo. Sabi niya, parang hindi kita makilala. Sabi niya, nasaan ka? Bishop, grabe ang taas ng trabaho ko rito. Bakit? Dapat mataas. Nasa crane siya eh. Siya nagpapatakbo ng crane. Di ang taas nga naman ng trabaho niya. Sabi ko, my God.
rare species ka rito. Bakit? Sinong tao makakapag-drive ng crane? Tama ba? Operator ka ng crane eh. Tatanungin kita ngayon, magkano sweldo niya? Huwag mong sabihin. Hello? Tanong, ano natapos niya? Tanungin niya ako. Hindi siya nakatapos ng high school. Pero bakit siya nakakapag-drive ng crane? Kasi naniniwala siya, kaya niya. Parang bihira. Hindi ka nakatapos ng mag-aaral, pero bihira. Ganda ng trabaho niya. At sa tanongin kita, ilan ang nakakapagtrabaho at ilan ang makakapag-operate ng crane? At tanong, anong trabaho ito? Tapos na lahat. Siya may edad na, hindi niya sinasabi edad niya. Pero hanggang ngayon, kailangan siya ng Qatar. Bakit? Yung kanyang abilidad ay hindi makikita sa maraming tao. Kailangan siya ng ihinyero. Are you still with me? So listening to people rather than listening to the people of God. Grumbling is the manifestation of unbelief. So grumbling makes Satan supreme over God. Why? Because grumbling is unbelief. Grumbling is an attack to the characteristics of God, to the character of God. At sa grumbling, makinig mabuti, ikot ka ng ikot, hindi ka makalabas sa ilang. So, ibig sabihin, ang gagawin sa'yo ng grumbling, ikot ka ng ikot, di ka makabiyahe, ikot ka ng ikot. Kaya may mga tao na ikot ng ikot, bakit hindi ako makadiretso? Kasi nagre-reklamo ka. Hindi ka makakapagtrabaho, nagre-reklamo ka eh. Amen? Ibig sabihin, hindi kaya natin yun. Nakatawid nga kayo ng dagat na pula eh. Gusto mo kahit dagat na asul at saka yellow pa eh. Ang masakit, hindi makakalabas ng buhay sa ilang ang nag-grumble, which, nakita natin sa story. And so we elevate our faith. We stop grumbling and start believing. We start grumbling and exercise our faith. We say to grumbling, I shut my mouth. I speak about good news. From grumbling to working. From grumbling to serving. Amen? Gaganda buhay ng tao. Yun ang reason ba't kayo gumagda ang buhay. Anong ginawa nyo? Hindi na, ayoko na sa Pilipinas. Grabe itong Pilipinas. Hindi tayo umalis sa Pilipinas. Tama ba? At alam natin kung kailan tayo mag-a-abroad na nakarinig tayo kay Lord. Alam natin yun lahat. Pero bless natin ang Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas. Amen? Saka nakakita ang Pilipinas, hindi maubos-ubos ng politician ng pera dito. Ang yaman-yaman ng Pilipino. Pero ang dami-dami natin pera. Mayaman ang Pilipinas. Wala lang sa atin. Amen? Flawed self-assessment. Ano ito? Verse 12. And so, if you think you're standing firm, be careful that you fall. That you don't fall. So this is evil. The flawed self-assessment. What do you mean by flawed? Mali ang tingin mo. Hindi, sige, kaya na namin. Okay, sabihin mo na, hindi naman ako matutumba eh. Ako pa. Bishop, kaya ko yan. Ako pa. Tagal na akong Kristiyano, kaya ko yan, hindi ako matutumba. Sabi niya, kung ang tingin mo, hindi ka matutumba. Sabi niya, malapit ka na matumba. So, false self-assessment, flawed self. Sabi niya, if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Numbers 14, there was a story, an occurrence in the Old Testament. Same, chapter 14. So sabi niya gano'n, hindi ko na kayo sasamahan, lalabanan yung Amalekites, nagreklamo kayo, inispread niyo yung reklamo sa buong camp, sa buong community ko isasamahan. Alam mo, sagot nila nung 10, hindi, sige na po Lord, go na kami. Hindi na ko kayo go na kami, sa Lord, hindi ko na kayo sasamahan. Sabi niya, hindi, go pa rin kami. Ito po ang kwento. But Moses said, why are you disobeying the Lord's command? So una, sabi ni Lord, pumunta, mag-report ng tama, hindi ginawa. Ngayon naman, wag na kayong tumuloy, mamamatay kayo sa gera. Tutuloy naman. Sabi rito, this will not succeed. Do not go up because the Lord is not with you. You will be defeated by your enemies. For the Amalekites and the Canaanites will face you there. Because you have turned away from the Lord, you will not be with you. And you will fall by the sword. Nevertheless, in their presumption, they went toward the highest point in the hills country.
neither Moses nor the ark of the Lord's covenant moved from the camp. Then the Amalekites and the Canaanites who lived in that hill country came down and attacked them and beat them down all the way to Horma. Horma. That's Horma. So, sabi Lord, wag na kayong tumuloy. Hindi kayo manal sa gera. Bakit? Hindi ako sasama siya. Hindi ko kami. Papakita namin sa inyo, nagsisira. Kaya na namin yan. Kaya namin yan. Ano sagot na Lord? Hindi ko kayo sasamahan. Tumuloy sila. What happened? They were struck down. Patay lahat sila. Flawed self-assessment. Your doing comes from your hearing. When you hear from God, that's the time you do what you have heard. Pag sinabi mo, hindi, tagal ko ng Kristiyano, yung problema na yan, kaya ko yan. Yung babae na yan, kahit harapin ako niyan, hindi ako matutokso. Kahit alukin ako ng alak ng mga tao, kahit na i-bribe nila ako sa negosyo ko, kaya ko yang harapin. Sagot ni Pablo. Kung ang tingin mo, nakatayo ka, babaksak ka. Flawed self-assessment. Yan ang papatay sa isang taong nananampalataya ng huwad sa Diyos. Kaya lagi, Lord, tulungan mo ako. May problema akong harapin. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Pero tulungan mo ako. May humility. May pag-amin na hindi kaya without God's presence. May pag-amin na kung hindi sasama ang Diyos, hindi kakayanin ang lahat ng ito. Importante yun. And so, pang-apat. So, importante itong mga kasalanan to avoid. Ano yung avoid? Ano man dapat nating i-avoid? I-avoid ang evil. Pangalawa, i-avoid ang idolatry. I-avoid ang revelry. I-avoid ang sexual immorality. Next, i-avoid ang reklamo. Alisin na. Lord, wala na ito. Ayoko na. I will begin to speak by faith. And next, huwag magtiwala higit sa iyong sarili. Next, number 4, He provides clear solution. Okay? So, God provides clear solution. Paano ipoprovide ng Panginoon ito? Ayan na. Ano ngayon ang maganda? Can we go to verse 13? Wow. Ayoko i-highlight lahat yung important points. Importanteng points ito na tingin ko pinaka-importante, which is the theme of 1 Corinthians 10. Tingnan natin, ano ang sabi? 1 Corinthians 13. Andiyan na kayo? 12. So if you think, 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. Bishop, paano ngayon to? May nakita na akong learnings sa Old Testament. Hindi ko na nga talaga gagawin. Pero ang tanong, ito na ngayon ako. Kaming pamilya ngayon, ang church namin, pamilya, negosyo ko, ang bansa namin, humaharap sa malaking problema. Nandun kami sa loob ng ilang. Paano kami makakaalis? Yan ang ating pag-usapan ngayon. With my 7 minutes, I hope matapos ko ito po rin ng Panginoon. Tingnan nyo to. Unang-una, temptation is common. Lagi iisipin. That temptation is common. Sabi nito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. So you put this in your mind. Kung gaano man kalaki ang problema mo, gaano man ang hinaharap mong suliranin, ano man ang pagsubok, sakit, karamdaman na hinaharap mo ngayon. Sinasabi yun, your trials nor your temptation is common to men. God, always put this in your mind, God is not segregating you to remove you, punish you, or erase you. No. That trials is common to men. Kung ano ang nangyayari sa iyo, ay nangyayari sa iba. Hindi ka dahil sa pinupuntirya ako, Bishop ni Lord. Hindi. Nangyayari yan sa iba. Bishop, may problema ako sa marriage, nangyayari yan sa iba. Bishop, may problema ako sa finances ko. Alam ko, okay na ako, established na yung pera ko, nangyayari yan sa iba. Bishop, meron kami mga sakit, karamdaman na nag-aaray sa aming pamilya, may nangyayari din yan sa iba. It is common to all. It will come to all kinds of people, whether you are rich, poor,
whether you are uneducated or talagang hindi naman, or educated, regardless of your economic status, you will be confronting the same problem. Siguro nga, iba-ibang degree. Number 2, but God is faithful. Verse 13, sabi niya, God is faithful. Sabi nito, God is faithful. So, meron ka bang trials? Meron kang temptation? Oo, but God is faithful. Put it in your mind. God is faithful. So, instead of grumbling, instead of magnifying the situation, magnify God. God, you are faithful. Speak about God. God is faithful. Kaya nga niyang hatiin yung dagat, what more yung champurado na yan. Kaya nga magbigay ng mana sa kainitan What more ang pagkain pamalengke bukas. Ang liit naman ng Diyos mo. Bishop, kailangan ko ng 35,000 bukas. Kapatid, kahit 35 million kaya niyang ibigay bukas. Patunayan mo lang kailangan mo talaga. It's changing the set of your mind. Mindset, God is faithful. Instead of grumbling, praise Him. God is faithful to His promises. Do you believe in His promises? He is faithful to His promises. God is faithful to His word. Do you believe and rely on His word? Or are you listening to other words? Stop listening to other words. Hindi na nga nakalago sa yung sinabi ng kapitbahay mo Ni minarites ka O mga sinabi ng mga tao, yung mga nagbash sa'yo. Stop listening to them. Kung pwede, block mo. Kasi kung di mo na kaya, block mo na, unfriend mo. Nakikinig ka, nagbabasa ka Stop! Listen to God. Put in your mind, God is faithful. God is faithful to His word. Number 3, God is faithful to His children. Are you faithful children of God? Yes, I am. So, God is faithful to you. Wala siyang anak na hayaan niyang mamatay sa ilang. Itatawid niya ang mga anak niya sa ilang, kahit ilan pa yan. Salamat sa inyong malakas na amen. Hindi, okay na yun. Masaya na ako. And let us see, temptation and trials are bearable. Sabi nito, He will not let you be tempted beyond what you can bear. So, ibig sabihin, all trials and temptation are bearable. Amen? Kaya ka nagre-reklamo kasi sinasabi mo, hindi mo kaya. Sabi ng Panginoon, kaya mo yan. Attitude lang yan. Kaya ka nagre-reklamo kasi sinasabi mo, hindi kaya ng Diyos. Hindi mo na kaya, hindi pa kaya ng Diyos. Aba, dalawa, dinamay pa ako rito. Hindi na nga niya kaya, hindi ko raw din kaya. Sipahin ko kaya ito. Dali ko kaya sa Pluto to. Door. Sabi ng Panginoon, there is a door and there is a way called way out. I have a good news to all of you. There is a door. There is a way that is called, way out. Ayun, the door way out. Where is that? I don't know. But you look for that. Keep on looking for that. Instead of looking for reklamo, kasi ito kasi ganyan Kasi ganito Kasi ganyan Instead of pointing fingers, look for that road. That door is called way out. Amen? Amen. Hindi yan sementeryo. Way out yan. Pag ikaw reklamo ng reklamo, hindi mo makikita yan. Kasi lahat sa'yo sarado. Amen? Kapag lahat sa'yo sarado, huwag kang mag-expect ng milagro ni Lord. Kahit lunch mo mamaya, hindi masasagot. Kasi bakit? Rereklamo ka. Nandiyan ba kayo? Ako nga, nung bata ako, hindi pa nga ako Kristiyano, hindi ako nagugutom Tanungin niyo ako bakit. Lahat ng fiesta, pinupuntahan ko ng araw. Ang cute ko, ang ganda kong bata, ang puti-puti ko. Ay, halika rito, anak to na mayaman. Nagulat siya, lakas kumain itong bata to. Ilang bulate meron ka, anak? Wala ho akong bulate, sawa meron po. Kaya nga, reklamo, kaya ka nagreklamo, sinasabi mo hindi mo kaya ka nagreklamo, sinasabi mo hindi kaya ng Diyos, there is a door called way out. Amazingly, Jesus said, I am the door. Isn't it beautiful to learn and to know that Jesus said, I am the door? Amen? I am the door. That today, there is a way out. But when you are tempted, He will also provide a way out. Hallelujah. So that you can endure it. Hindi sinabi, escape it. Don't escape it. Sabi ng Panginoon, huwag mo escapein. Kahit saan kang pumunta, makikita mo yung parehong problema kasi hindi ka nagbabago. Sabi niya ganoon, endurein mo. Endure, enjoy. Enjoy, endure. Problema ito, lapit. Itong problema ito, ako ang paborito. Ako na lalaki paborito nyo, ha?
Pagtiisan ko kaya kayo. Ayan. So all trials has a way out. Hindi escape. The way out to endure. In every wilderness of your life, there is a way out going to your promised land. A person who keeps on complaining of what God did not do, or do. Dalawa kasi kinocomplain ng tao eh. Yung hindi ginawa ng Diyos, tsaka yung ginawa niya. Tama ba? Oh, tama? Will certainly not experience and see the way out. The way out from their wilderness. So ang taong hindi nagbabago ng kanyang mga inaangal at nirereklamo sa ginagawa at di ginagawa ng Diyos ay hindi makakalabas sa kanyang ilang. So God will first change your heart before He change your situation. If you want your situation to be changed, you first change your heart. Lord, ba't paulit-ulit ito? Ay, naku, yung heart ko ito. Yun. Ay, pag nalaman mo na mali ang puso mo, kalahati na nasolve mo. Naku, kung may problema. Sa bansang Pilipinas, sino ang problema? Politician, mayor, ganito. No, ang problema ikaw. Ikaw muna. Lord, ako talagang may problema. Yun ang pinakamagandang revelation. Yun ang pinakamagandang kaalaman mo. Naku, kung ang problema, ako dapat magbago. So God will first change your heart before He change your situation. God will guide those who are obedient, compliant, and submissive to see the easy or even the challenging ways to enter God's promise and reward. The greatest blessing of God is the blessing of way out. Uy, tinanggal na. Yun. So, ano pinakamagandang blessing? Mawala ako sa wilderness? Hindi ka alisin doon. Nakita mo yan, yung way out. At minsan nawawala ito, nakikita mo itong way out, na panabago na yung puso. Lord, hindi na ako magre-reklamo bilang Christian. Pag-uwi ko ng bahay, kaya natin yan. Mami, may problema, kaya natin yan. Kaya ni Lord yan. Ano ba kayo? Kami ang milagro ni Lord. So, ang gawin mo, pagpunta mo ng bahay, punta ka ng CR, may salamin doon, tama? Sabi mo sa kanya, alam mo, ang problema ko, yung bibig mo. Lalagyan kita ng tape para hindi ka na magsalita ng mga bagay na hindi sinabi ng Diyos. Kasi dahil bukas ang bibig mo, sa laki ng bibig mo, hindi mo tuloy makita yung way out. Ang laki. Binabalutan niya yung mukha mo eh. Makikita mo ang daan kapag sinarado mo na ang bibig mo. Are you still with me? Kapag may bagong puso, may bagong kalye. At sa grumbling, hindi makikita ang way out. Hindi ka makakalabas. But the moment nakita mo na may kasalanan ka, Lord, nag-idolatry ako. Lord, naku, masama na naman ang mata ko. Lord, hindi maayos na naman ang bibig ko. That's the time, kalahati ng problema mo. Na-solve mo na at makikita mo yung kalye. And you know, to be honest, and to interpret verse 13, konti lang ako, give me 2 minutes lang, promise ko, give me 2 minutes. Okay lang kayo, 2 minutes? Start ko na, daldal pa rin ako ng daldal, 2 minutes. Do you know the way out in this story, in the illustration or narrative of the Numbers? It's in Deuteronomy 11:29. This is the way out. So I'll be interpreting this, providing the geographical gap. Kasi may gap eh. Hindi natin alam kung ano yung way out na yun eh. Deuteronomy 11:29. Sabi dito, when the Lord God brought you in the land you are entering to possess, you are to proclaim on Mount Gerizim the blessings and on the Mount Ebal the curses. And so the way out is there. That's the road. That's the way out. Mount Ebal, Mount Gerizim, that's the way out. Yun yung way going to the promised land. Kita nila. Kaya lang yung way. Dalawa. Sa kanan mo, huwag ka pupunta sa bundok ng kanan mo. Ayan, okay, no? Sapagkat itong evil na to represent curses. Galing sa grumbling. Curses galing sa idolatry. Curses galing sa sexual immorality. But sabi niya, but you choose Gerizim. Kasi the Gerizim is the mount of blessings. The mountain of transformation. The mountain of new life. It's a new language. It's a new beginning. It's a new perspective. It's the mountain of faith.
where blessings comes down. Nandiyan ba kayo? Choose. Kaya sabi niya, choose this day. Gusto niyo ng curses? Go to Ebal. But if you want blessings, you to Gerizim. At sa gitna na yan, sasabihin ng Gerizim, tuloy. Alam mo, maraming Kristiyano, katulad ko, isa na ako dyan. Hindi magbago-bago. Isa rin kayo dyan. Pwede niyo umamin, Bishop, ako yun ah. Ako yun eh. Ako yung nagre-reklamo. Ako yung mas malaki pa yung reklamo ko kaysa sa kalakihan ng Diyos. Bishop, ako yun na madali akong masway. Bishop, ako yun na madaling makuha. Madali akong mag-backslide, Bishop. Pag inamin mo yun, bawat trials at temptation nyo. 1 Corinthians 13. It will be bearable. It will be affordable sa iyo. It will be something na doable. Kasi bakit? God will provide a way out. May problema ka ba? May problema ka ba? Can I hear an amen na may problema? There's a way out. May way out. Alam mo kung ako sa'yo, ang ibulong mo sa kapwa mo, may way out. May solusyon dyan. Gusto mo ng solusyon? Una, magsimba ka tuwing Sunday. Lahat ng sasabihin ng Panginoon sa iyo, kainin mo lahat yun. Lord, birahin mo ako, pagalitan mo ako. Lord, ito ngayon, pinapatamaan kita. Biro mo, ikaw, puri ng ibig sabihin, ikaw magbabago rito. Ay, akin yun. Maganda, angkinin mo yung word, Bishop. Yung word mo, akin talaga. Kasi bakit? Ay ako kinakausap mo, imbis na magtampo ka sa akin, i-treat mo ako. Okay na ba sa iyo ang noodles, Bishop? Cup noodles ng Korean cup noodles? Higher. Imbis na magreklamo, magpasalamat. Imbis na magreklamo, lumago. Imbis na magreklamo, magbago. Sabihin ko sa iyo, lahat ng problema nyo, sabi mo sa problema, ikaw na naman, matagal na kita nilampaso, pabalik-balik ka sa akin eh. Sisipain na naman kita. At magwawagi na naman ako. Tayo lahat, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. God is great. God is against sin. God teaches us always. And God provides a clear solution. What a great God we serve. Kanta tayo mga anak, purihin ng Panginoon. Ni-rapture na ba sila rito? Tao po. Thank you, Lord. Nakantahin na, galing na. Magaling si Brother Jason. Si Brother Jason, hopefully, baka ipadala sa Qatar. Yes, baka pag-pray natin. Okay. Amen. Amen. Oo, ang init doon. Oh. Kaya reklamo na naman. Okay ba kayo? Tayo lahat. Sabay-sabay. Napakabuti mo. Taas ang kamay. Aming Diyos, Ama, ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Taas ang kamay, purihin mo siya. Aming Diyos, Ama, ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi
ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Kailan pa man. Noon, ngayon. Noon, ngayon. Kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Taas ang kamay. Manatiling sumamba sa Diyos. Hallelujah. Kinakausap ka ng Panginoon, kapatid. Whether you will change your situation or your situation will change to you. Decide today whether you will become Christ-like or you will become an Israelite. Choose this day. Whether you will go to Gezerim or you will go to evil. Choose this day. I have a suggestion. Speak the word of faith. Because faith releases grand and great things from God. Speak what the word says. Speak what the Bible says. Because the Bible will manifest in your life. Desisyon. Balik sa Diyos. Desisyon. Salita ng katotohanan. Sasabihin ko sa iyo, pagpapalain ka ng Panginoon. Father, may you bless our children. May you bless your children. Pero Lord, dalangin ko, magbago po kami. Hindi mahamon, mabago. Maging bagong nilalang. Dalangin ko, baguhin ang pananaw, baguhin ang bibig, baguhin ang pananaw sa mga bagay, baguhin ang paniniwala. Sapagkat sa ilang, nandun ka. At hindi mo kami pananatiliin sa ilang. Dadalin mo kami patungo sa lupang pangako. Kaya bless mo kaming lahat. I pray na pag uwi namin, we will be amazed of how a changed person we are. That we will be a children of faith, daughter of the Scripture, daughter of God. Dalangin namin na mangyayari ito mula ngayon. Isang matinding revolusyon ang magaganap sa aming mga buhay that will change our entire life, our entire situation, our entire being. We love you, we thank you, we praise you. Sa lahat ng mga may problema, pakita ang way out. Hanapin ang way out. At bigay mo, Diyos, ang way out sa mga taong nagsasalita ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. I have a good news to all of you this morning. We will be celebrating the Last Supper of Jesus. The Last Supper of Jesus. And so I want you to get your part. So, meron kayo yan. Puri na pa nung binigyan kayo sa mga first-timer probably ay hindi ho nabigyan. Puri ng Panginoon. Sapagat ito po ay napaka-importante. Sapagat ang mga tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon na dapat nating igalang. Kanina sinabi ko na yung paggalang sa bawat mga objects that symbolizes the Son of God. And so this represents the body of Christ, while the cup represents the blood of Jesus, the redemption that comes from the blood of the Lamb. Let's pray. Heavenly Father, baka may makita ka sa amin, marumi, baka meron kaming angal, reklamo sa nagagawa at nangyayari sa aming buhay. Baka kami ay nag-i-speak ng mali. Baka kami ay na-i-engage sa mga mali. Humingi kami ng kapatawaran sa mga confessed and unconfessed sin, sa mga overt at covert na sin, mga kasalanang ginawa outwardly o ginawa inwardly, whether ginawa namin unintentionally
or intentionally, Lord God, whether covert or whether inside, ask to you, Lord, for your forgiveness. Patawarin, linisin kami. Dugo ni Jesus, linisin mo kami. Linis. Linis ang utak, linis ang isip, puso, damdamin, maging ang aming pagkatao. And today, let the blood of Christ govern, rule our soul and our spirit, so that we will become partakers, worthy to accept the symbol of the blood and the symbol of the body of Christ. Can we raise the bread, please? Jesus, on the night before he was betrayed, took a piece of bread and then he broke it. And he broke it. So we break the curses. We break satanic forces. We break satanic influences. We break satanic characteristics in our government, in our family, satanic activity in our life, in the name of Jesus. Never again we will speak with doubt and with fears, courage and faith, hope and love. We love you, we thank you. We eat the bread as we accept what Jesus did on the cross 2,000 years ago. In Jesus' name, we will now eat the bread. And after supper, he took the cup. Can we lift the cup, please? This cup is the cup of the new covenant sealed with my blood, that whenever you drink from this, you proclaim my death, my burial, my resurrection. In Jesus' name. Lord, ang dugo mo ang nagbago ng aming buhay, na naghugas ng mga matitindi naming kasalanang nagawa sa aming mga buhay. The blood cleanses us from our sins and impurities. And today we celebrate it, drinking it, telling the world, we were redeemed by the blood of the Lamb. Inumin po natin ang sapa. Kaya kapag kumakain kayo ng tinapay, umiinom ng saro, pinapahayag nyo ang kanyang kamatayan, kanyang paglibing, maging ang kanyang pagkabuhay ng muli. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's praise God. Can we shout, praise God, hallelujah? Everybody, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Woo! Lord, change our lips, change our mind, change our heart. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi namin, upo tayo saglit lang po. Purihin ang Panginoon Diyos.